Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko, pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the, May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon? Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon last nawala yung bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman Yeah, yung conspiracy. go ahead with the conspiracy. Patapos na natin, mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ina-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga, yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din dito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo noong unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede nyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Abilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. Pwede pakita yung picture? Ayan na. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan.
Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita niyo pangalan niya dyan, nakasulat Boots. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arena yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya, ito ngayon, kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero Ticatanay, same barangay, pare-pareho sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Kung titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni kanina, ni Onog na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner, Boots. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inonog ng dalawang sultado number 225 at 249. Meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw na yun, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang posta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7. January 13. Ito niya tayo sa Manila Arena. Ito niya tayo yung sinasabing may problema sila. Okay. Si Julius na naman. Sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang posta na naman ni Habilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, mayroon pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Abilio. Kinontra niya mismo ang sarili niyang entry. 250,000.
Si again, ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra? Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Kumusta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustang to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. December 7 sa Santa Cruz na naman. JMJ Brothers na naman. Entry na naman ni Habilio. Ito yung Habilio na to. Ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ng pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers sa meron. Ang pustan dito si Habilio sa wala na naman. 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13. Ito na naman yung entry nila, yung nagpunta rito Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to, December 13. Pero ang lumaban, manok nila, ni Inonog. Ang posta na naman nila Habilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Barry Baricar uli, yung nagpunta rito yung last week. Ang sabi niya, slot lang daw niya yan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila, Inonog to. Tignan niyo ang pusta rito ni Habilio uli, ang daming entry, ang daming sultada nito. 108, 151, 179, 221, tsaka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2.5,2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Yan po yung tatlong Habilio na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang yan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inonog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga game na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inonog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyope yung mga Habilio Brothers at Inonog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo sila ng 8 point something million dahil sa panunyope. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. at ito po lang, napatunayan po natin. Very clear mo yun, recorded yun di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, Di ba? lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit
sa kanilang panyunyupi. Wala po magagaling. Sila yung makakausap eh. O, Baka hindi po binigay. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko na maintindihan. Kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inonog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan ang kausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko. With your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixing na ginagawa nila? Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita magagalit? ko. Pero ito ang question mark dyan. Ito yung isang possible pa. Kung may isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera. Kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Magpapatayan talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Machecheck nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or Ang isang handler, para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira diyan. Maraming istorya ganyan. Halimbawa, pwedeng manok mo, amo. yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinib sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. How about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa Sa amin po, WPC? kaya kami ang number 1, dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka makialam. Kung manyupi kayo na manyupi, bahala kayo dyan. Wala ka makialam. Sa akin po, Mr. Chairman, Yes, Senator. just that in, relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, General Cruz, General Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yun, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito, CIDG? Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba, for preliminary investigation. Ibig sabihin, establish nyo na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the
case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or by the CIDG, but still the motive is still unknown. So for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the That could motive weaken your case, can ha? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously Yeah. gather more information, sir. While So, even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may pursue niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, hindi ba? that's also one way of establishing motive in a case, sir. So We also right use now, that, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy ko Thank po. you, sir. Thank you, thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo yung conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa, yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso, pinagkakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali, 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang kuan ha? Wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Hindi, Pero wala pang isabong yung wala, ang authorized. isang taon lang po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong. Matagal na ho to. Ilang taon na kami ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong. Pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. So nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang PAGCOR o Alin na mas malaki? ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Biglang lumaki ngayon kasi naging nagkaroon kasi nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system, pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat, nagkaroon na ng mga, na-improve kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So nagpasalamat ka sa PAGCOR na naligal kayo at lumaki pa yung income mo.
Well, legal na, hindi ako masyadong after sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang Alaman. gusto ko talaga po ay tumulong sa gobyerno lagi. Okay, maganda. Kaya nga ako rin nag-suggest na taksan kami ng yung suggest na 5 pesos of GGR. Ako, So, klaro natin without pagko-regulation, mababa ang kita nyo. With pagko-regulation, gumanda. Ay, Ang mas takbo maganda ng po. isabong. Una-una mga bangko, ang mga payment system, Okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance lang, nagkakaroon ng question eh. Thank you. Let's give the floor to Senator Tolentino first. Isang tanong lang, Mr. Chairman. Pwede pong bumalik tayo sa slide number 3. Number 40 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Apo. Okay. Ang tanong lang to, isa't kalahati. Yung nagbibitaw siya. Lalamig tong kape ko. 3 or 4, siguro. Yan po. I have nothing to do with the person. Hindi, lumampas mo kayo. 3. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities in board. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa'yo. Saan po ito? Sa Manila Arena po. Manila. Yes. So hindi ito yung buong Rueda, hindi ito yung buong Sabungan. Ito ba yung binabanggit mo na? Kasi parang yung likuran parang tarpaulin na tayo, kumot, o ano ba yan, lona. Ano ba? May video yan. Pwede namin ipakita sa inyo totoong video. Ibig sabihin, ito po ba ay yung buong Sabungan o isang kwarto sa Sabungan o isang studio? Lahat po ng tatlo lang po yan eh. Lahat, studio lang lahat. Studio. Wala kami sa buwan na may mga taong pumapasok. Hindi ganun. Gusto kasi, marami kasi nakikinig tayo mga kababayan ngayon. Kasi kanina, tinatanong ka ni Chairman, nagpapasalamat ka sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang PAGCOR mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng PAGCOR. Ang Yes. sabi ng PAGCOR, live streaming noong actual cockfight Yes. sa Sabungan, Yes, Your Honor. kung saan kayo humingi ng ordinansa na binanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng Sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio, doon kinukunan siguro ng live streaming sa pamamagitan ng teknolohiya, ito yung lumalabas dito sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si PAGCOR, sabi ko nga maganda si PAGCOR, ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449, sa lisensyang binigay nyo sa Pitmasters po kayo, na magkaroon ng live cockfight sa Sabungan o live cockfight na lang sa studio? Your Honor, Tanong ko napaliwanag mamaya. ko na po yan. Sa PAGCOR ko po itatanong yan. Iliwanag ko lang ito kasi kung live cockfight, wala akong nakikita mga nanonood dito na naghihiyawan, nagsisigawan. Your Honor, ako naman mag-explain ko na Sige po po, yan. sige po. Ang PAGCOR po kasi, wala po kami sa bungan. Puro farm lang yan eh. Yung Lipa, farm lang yan. Ito, farm lang yan. Iyang Manila Arena, ano yan eh, studio lang talaga. Ano siya, nakadesign siya, parang, ano tawag doon? Yung parang, yung mga concert, yung mga ganyan, hindi yan sa bungan eh. Concert talaga, coliseum yan na, yun, gumawa kami ng isang studio lang talaga doon. Pag sinabi sa bungan, may bayad. Ang nakakapasok niya, yun ang bibitaw lang talaga at saka yung mamayari. Wala talaga. Tsaka ang PAGCOR po, parang napinaluhan ko po sa inyo, maski simula umpisa, hindi nila sakop ang arena, ang studio. Ang studio kasi nagbibigyan ng permit po dyan, mayor lang. Ang kinokontrol ng PAGCOR is yung system lang ng betting. Yun lang. Walang connection ng PAGCOR sa arena. Never sila makialam dyan. Talo sa inyo, Mr. kasi kaya ko nabanggit yan. Mamaya, ready rin ang GAB, Games and Amusement Board. Pag local, Sabungan, ang nagbibigay ng authority ay local government unit. So ngayon, nakipag-tie up kayo sa PAGCOR, binigyan kayong lisensya para ma-beam sa ating mga gadgets. Pero si Games and Amusement Board, sa ngayon sa batas, meron din sila yung mga international cockfights, yung mga slasher, di ba? Wala pong pakialam diyan ng PAGCOR. Wala rin magbibigay lang ng counting permit. Halimbawa, sa Araneta Coliseum, may mga international
derby. Nagbibigay din ng permit ang halimbawa, Quezon City Government. Pero ang nagsusupervise na ngayon ay Games and Amusement Board. Live po yan. Hindi po pwedeng sa studio yan. Hindi ko naman tatanungin kung gusto nyo ring isali sa isabong. Hindi, explain ko lang po sa inyo. Magkaiba yun, magkaiba yun. Ayoko makipagtalo doon. Mamaya tatanungin. Hindi, explain. Pag-re-recite natin mamaya ang Games and Amusement Board. I-explain ko na po. Ang game and amusement po, ang nagbibigay po na, ang power po ng games and ang GAB, hindi siya nagbibigay ng permit not unless na international derby. Local derby, local government lang po, Your Honor. Kaya napunta ako doon, Mr. Ram, kasi kanina nagpakuha ako ng dyaryo. Ito, Philippine Star ngayon. Nagulat ako dito sa likod, no? 2022 World Slasher Cup, Araneta Coliseum. Ito, sa March 21. Kailan ba March? Ngayon nata, March 21. Sa Araneta Coliseum po yan. Gab ito, Gab. Pag Araneta Coliseum po yan, kasi ngayon lang pumasok yung itong telepono to. Ito nga, ibig sabihin, hindi, ayoko makipagtalo sa iyo. Ibig sabihin, ibang poder ito, hindi ito local government. Gab, ito, mamaya tatanungin ko si Gab, hindi ito para sa iyo. Gusto ko lang i-clarify itong background ito nakita ko. Yun lang po. Pwede, pwede. Nasagot nyo naman. Thank you, sir. Nasagot nyo. Maraming sa. Thank you, Senator. Yung balik po tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo ba? Sige, sige. Right. Noong 14, inano siya ng murder. Tingnan niyo to kung anong ginagawa kay Dondon. Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan niyo yung kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan niyo yung next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank Manila. Nakita niyo yung picture ni Dondon, no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan niyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Jario, nagsumbong sa akin si Dondon. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige naandun siya sa, ang ginawa ko, chinig ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa sinuluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay, tinawag ko kay pare RJ Mia, kung pwedeng i-connect kami, kasi wanted na siya, nandiyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elizar. Gito, para mabilis tayo ha, kasi mahaba, malaki masyadong oras na kinuha mo. Ganito lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Dondon, you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, Diba? kasama po to. Andito po. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing polis na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bilis-bilis Pero Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita niyo si Dondon, nung lumabas yung resulta, nung inano ni, ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Dondon naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Morong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon. Na-issuean siya ng warrant na naman. Tapos, ano na naman to, tanay na naman to. Sinasabi na naman na tapos nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, inuno group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero bakit nandun na naman sila inuno? Inunog. Andyan ka, magwaka mo na. Kumsik. Sige. Pwede ko tapusin ko muna lahat. Tapusin Yeah, salamat po. So sa madaling salita, nakapagpiansa po si Dondon. At least makikita nyo lang,
Ang nangyari po doon, niwala man lang preliminary investigation or PI, niwala man lang subpina, nagkaroon siya ng warrant bigla. Napakaswerte naman, at least ang uhuli sa kanya, nasabi ko, takbo agad kami, nag-bail kami. Hindi ko alam kung plano, dukutin ba siya o ano. Okay. So, tapos po tayo dito. Ngayon, yung next picture naman. Tingnan niyo yung number 19 yan. Yan yung si Indon Alvin, yung nagsasalita kanina. Na-convict siya, convicted siya nung 2018 ba yun? Sa Tanay. Tika-Tanay din yan. Bakit Tanay na naman? Kanina Tanay. Tanay siya. Convicted sa drugstore, nag-plea bargain yata, kaya nagkaroon ng ano. Tapos, noong 2020, nahuli na naman siya ng mga pulis na naman. Sinasabi niya, galing siya sa sabungan namin. Anong oras yun kung galing siya sa sabungan namin? Anong oras ba siya nahuli? Hindi natin alam. Kung galing siya sa sabungan namin, na imposible, anyway, ayoko ng conclusion ko. Nahuli siya sa drugs na naman. Same offense. Tigatanay itong taong to. Bakit puro tigatanay? Ang lumalabas ng mga testigo ngayon. Buong Pilipinas ang sumasali sa amin. May tiga Mindanao, may kung saan. So, madali salita, tapos tayo dyan, matatapos na yan